like a river flowing that gives you that strength. Na alam mo, nandun siya, kasama mo siya. Amen? So, we are God's beloved. Katulad nga po ng naturo natin last week. We are God's beloved. At lagi natin siyang kasama. Ano nga ba ibig sabihin ng beloved? Hawak-hawak ka niya. Amen? And nothing can separate you from the love of God. Amen? So, praise God. So, ito na po. Tuloy-tuloy tayo. Excited ako din sa word ng Panginoon. Dahil, ngayon ko lang yun natutunan. Amen? Yung revelation na binibigay ng Panginoon sa atin. Okay? So, last week po is about the love of God. That is important that we have that revelation kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. You practice it. You tell yourself, pagising pa lang ng umaga, that God loves me. I'm God's beloved. That you will, yung every time na sinasabi mo yan, alam mo ang kaaway, ang hiling niya sinasabi sa'yo, yung mga negative thoughts about you. At gusto niya pang ipasabi. Di mo ba, I don't know kung na-experience niyo yun. Yung sasabihin yung negative, ibubulong sa yung negative about you. Tapos, gusto pa sabi. At wag na wag mong gagawin yun. Sabihin mo, I am God's beloved. Amen? Na ako ay mahal ng Panginoon. And God is, kumbaga, yung sinasabi niya that you have the mind of Christ. Amen? So, that is, the more you know Him and the finished work of Jesus, the more you can accept that God loves you, the more you can love God. A verse that reminds us of our position. Ito nga po yung parang hina-highlight lagi sa akin ng Panginoon. For how many weeks, ito yung lagi natin sinasabi. In John 14:20-21, on that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. So those who hold on to the words of God, those who meditate on His word, sabi ng Panginoon, I will love them and show myself to them. So ito yung kumbaga laging pinapaalala sa akin ng Panginoon na every time na sasabihin mo yan sa sarili mo that the Father is with, sabi dito, ang Panginoon ay, ang Ama ay nasa kay Kristo at si Kristo ay nasa sa atin. And the Spirit of God is now upon us. Na kumbaga, ito yung kumbaga that gives you that assurance that the Spirit of the Lord, sabi nga, when you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, yung Holy Spirit ay nananahan na sa atin. And the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance. The guarantee that we are now the children of the living God. At when you know that, sabi nga, the Spirit of the Lord, di ba, ang verse na to in 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Tatlo lang, ay dalawang verse lang ang lagi nating tatandaan na ang Ama ay na kay Jesucristo at si Jesucristo ay nananahan sa atin. And we know that the Spirit, when we accepted Jesus, the Holy Spirit lives within us. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? So ano ba yung freedom na yon? Freedom sa lahat ng mga nagpapahirap sa atin, sa lahat ng sumpa, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng sakit, sa lahat ng mga discouragement. Dahil where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? So, let that, kumbaga, that revelation, na magkaroon ng revelation sa atin to, na kasama mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. And that gives us that freedom. Kumbaga, yung kaaway, hindi kanya masasaktan dahil alam niya
kasama mo ang Panginoon. That awareness. Kasi alam naman natin to Actually, alam na nga natin yan. First born again pa lang tayo, di ba? Pero yung if you know that revelation, yung pinutol na ng Panginoon lahat ng kahirapan Pinutol na niya lahat ng sakit. Kaya wala na siyang karapatan sa atin. Amen? We have now that freedom. Buhay na malaya sa gawa ng kaaway. Amen? So, ang sabi nga, He will reveal Himself to us. I will love them and show myself to them. So, ibig sabihin, He will show us His glory. At nakikita natin yung revelation na binibigay niya sa atin. That revelation na ikaw ay anak niya. And you will see that, kumbaga, yung it will just come. Yung kumbaga, mas madali. Kasi nalalaman mo na at naangkin mo na kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon. The more we will understand the mysteries of God. Sabi nga, whatever yung mga mysteries ng Panginoon, ipinapaalam sa atin. At kapag ito'y napasayo, ay pag nagkaroon ka ng revelation about that, sa'yo yun. Amen? So, in Matthew 6:10, di ba ang tinuro nga ng Panginoon, now because of Jesus, that now that we are the children of God and co-heirs with Christ, we can live, sabi nga, that we can have that kingdom living na binigay sa atin ng Panginoon. At ito nga yung tinuro ng Panginoong Hesukristo sa atin. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kung ano ang nasa sa kalangitan, mangyari dito sa lupa. And how to have that kingdom living? To see things in the perspective of God. To know who He is and what He has done for us. And for us to know the will of God for us. So, paano ba yun? So, by believing and accepting the love of God and His promises sa atin. Katulad ng kay John. Di ba si John the Beloved? The disciple whom Jesus loved. Di ba? Mababasa po yan sa mga letters ni John na sinasabi niya that he is the disciple whom Jesus loved. At saan lang ba yun nakasulat? Doon sa mga letters niya. Hindi siya nagmamayabang. Sinasabi lang niya sa sarili niya at sa mga tao na mahal ako ng Panginoon. Amen? And that is an example for us to know, tanggapin mo. Do not base the love of God sa mga sitwasyon sa buhay natin. Amen? Kung minsan iniisip mo, pero bakit ganon? Bakit dumadanas pa rin ako ng mga sitwasyon na gano'n? Kumbaga sabi nga, huwag ka na magtanong. Tanggapin mo ang sinabi ng Panginoon na mahal ka ng Panginoon. And nothing can separate us from the love of God. At sinabi nga po yan na, at yan ay pinakita rin ng Panginoong Hesukristo. And because of that, dahil alam ni John na siya ay mahal ng Panginoon, anong nangyayari? Nakakalapit siya sa Panginoon, na walang takot. Sabi nga, di ba siya yung sa Last Supper? Di ba, yung lagi, miskin ng Katoliko tayo, nandun siya yung nakahiling sa Panginoon. So, kumbaga, nakakalapit siya at nalalaman niya kung ano ang nasa puso ng Panginoon. Amen? At alam naman natin, sino ang sinama dun sa Transfiguration? Di ba? Si Peter, James, and John. Doon ay nakita niya kung papaano pinakita ng Ama kay John ang pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. Dahil nakita niya yung the glory of God, yung, di ba, yung light ng kasing liwanag ng araw, nakita niya doon. Anong nagre-represent nito? Pinapakita ng Ama kung sa kanya, sa kanilang tatlo, kung sino si Jesus. Na siya ay Diyos. Amen? Pinapakita dito na siya ay hindi lang tao, siya ay Diyos. Dahil nakita nga yung Transfiguration, yung nakita kung paano yung liwanag at sinabi ng Ama
This is my beloved Son, in whom I am well pleased. At dito nakikita yung puso ng Panginoon. At iyan po yung topic natin ngayon sa araw na to. To know the heart of God. To know the will of God for us. Kasi alam naman natin gusto ng Panginoon pagpalain tayo. Kaya alam bakit kuminsan hindi pa natin to ganap na naiintindihan. At yun po yung inaaral sa atin ngayon. To know the heart of God. Na mangyari kung ano yung nasa langit dito sa lupa. So in the life of Jesus, pinakita niya to. Pinakita niya kung ano ang nasa puso ng Ama. Jesus, the main purpose ng pinadala ang Panginoong Jesus dito is to save us and to reveal to us the Father, kung gaano tayo kamahal ng Ama at kung papaano niya yung will ng Panginoon ay magyari sa atin and to have that relationship with the Father. At yun yung pinakita ng ating Panginoong Hesukristo. So tingnan natin yan sa John 5:19. Then Jesus answered and said to them, "Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son does in like manner." So dito pinapakita, sinasabi ni Jesus, ginagawa ko lang kung ano ang ginagawa ng Ama. The same thing with us. Sabi nga ni Jesus ganun whatever the Father does, yun ang ginagawa ko. So, pinapakita dito how much the Father loves us, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. And even yung mga sacrifices na ginawa ng Panginoong Jesus, it is the will of the Father, so that many will be saved. Amen? Yung lahat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo na pinakita niya, this is what the Father wills. At yun ay para ma-save tayo. At pinakita ni Jesus, because the life of the forgiven and empowered by God, because the Spirit of God ay nasa Panginoong Hesukristo, Jesus would speak with authority and He gave us His word. Sabi nga in John 6:63, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life. So ito po yung sinasabi niya. Yung salitang binibigay ko sa inyo, ito ay buhay. The Spirit, sabi nga, it is life, and sabi nga, they are full of spirit and life. So who is the Word? Jesus. Amen? So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, dito, nung pinakita ng Panginoong Hesukristo, ang salita ko ay buhay yan. Binibigay ko yan sa inyo. Ito ang salitang that life, na ito'y buhay. At sabi nga po, at ito, even si Jesus, He decreed it over Himself. Makikita yan sa synagogue nung siya'y pumunta sa Nazareth. Diba? Doon sa synagogue, pumasok siya at binukas ang scroll of the prophet Isaiah. At ito yung sinabi niya, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Anong ginagawa ng Panginoong Hesukristo dito? Dinidikri niya kung ano ang mangyayari. That word, the word, di ba? Yung Isaiah, yung Isaiah, di ba? Galing sa Isaiah yan. Dinidikri niya, ito na. This is, sabi nga, to proclaim the year of the Lord's favor. At sabi nga ng ito na yung sinasabi sa Isaiah. Nangyari na. Dahil nga, sabi niya, that is the good news na binigay sa atin, na makakalaya na ang mga tao dahil sa Kanya. And that came that we might have life.
Kalayaan sa lahat na nagpapahirap sa atin, katulad ng sakit, kahirapan, kalungkutan. And now we have the favor of the Lord. Sabi nga, to proclaim the year of the Lord's favor. So, ibig sabihin po, dahil kay Jesucristo, tayo ngayon ay may bagong buhay, tayo ay nasa pabor na ng Panginoon. Dahil tayo ay nasa Panginoong Jesucristo. And what is the secret of Jesus? Nakita nga po natin to na He gave us His words and His words become His presence. Kung kaya every time you speak the word of God, there is that presence. Di ba sabi nga, the word is the spirit and life. So every time you speak the word of God, His presence is there. So every time you pray doon sa mga tao, you pray in every situation, the Spirit of the Lord is upon it. Amen. The presence of God ay nandoon. Hindi lang ikaw ang mag-isang nagpe-pray. Kasi kung minsan, takot tayo mag-pray, lalo na pag may nagpapa-pray na may sakit. Baka hindi gumaling, Lord. Kaya, hindi. Sabi nga, when you speak the word, there is life. So, every time you speak the word, hindi naman ikaw eh. Word yun ng Panginoon. Kung kaya't ito ay buhay. Amen? So, and what is the secret? The secret of Jesus, sabi nga in John, He ascended to the Father while on earth. In John 3:13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. So, ibig sabihin, nung time ni Jesus, the representative ng man in heaven ay ang Panginoong Jesucristo. And because of, kung kaya't every situation na nandoon siya, nagbabago. Ano ba yun? Ang ibig sabihin nun, He is not intimidated of what is happening on doon sa mundo. Ano-ano to? Di ba every time na ang Panginoon, sabi nga katulad nung kailangan siya magpakain ng 5,000, di ba? Yun yung situation. Hindi naman siya nataranta eh. Yung mga disciples niya, tarantan-tarantan na kung saan kukuha at bibili ng pagkain. Pero siya, cool lang. Kasi, he know the power of God within him. Amen? That yung 5 tinapay at 2 isda, naparami at napakain ang 5,000 at pwera pa yung mga babae at mga bata. At pagpapakita rin na kung minsan, di ba yung, like yung sa storm, ano nangyari? He is above the situation kung saan ay lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Kumbaga, at saka yung mga times na may mga sakit, anong ginagawa niya? Pinag-uutusan lang niya. Anong pang pinapakita dito ng Panginoon? He is not limited in this world. Yung limitation sa mundong ito ay hindi makakapigil sa kanyang salita. Amen? Nakuha po natin na this is what God is telling us. Do not be afraid of what is now happening in this world because I am above those situations. Katulad po ng isang agila. Ang agila hindi natatakot sa storm. Ang mga ibang ibon, nagtatago na yan kapag may storm. Pero ang agila, lumilipad siya ng mas mataas pa dun sa storm. At yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. We are above. Dahil tayo ngayon ay na kay Jesucristo. At ang sabi nga, the secret, we should know, have that awareness of God's nature. Because, at pagpapakita lang that at the name of Jesus, every knee will bow down at the name of Jesus. And that is experiencing the kingdom living. At tayo, ngayon na kay Jesucristo, in Ephesians 2:6, and God raised us up with Christ
and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Kung kaya, di ba sabi nga natin, the secret ng kay Heso Kristo, He is the one that ascended to the Father kahit nandito pa siya sa mundong ito. Ngayon, tayo, dahil tayo ngayon ay nakay Heso Kristo na, we are now seated at the right hand of the Father. Kumbaga, nandun na tayo, meron na tayong representative na nandoon, na above this sa mundong ito. That is why we can live above we can have that kingdom living. So, paano ba yung awareness of God's nature? How do you do it? Sabi nga po sa Isaiah 53:1, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot and like a root out of a dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Ano pong sinasabi dito? Saan daw pinapakita yung the arm of the Lord has been revealed? Kumbaga, yung mga mysteries, the arm of the Lord, kung paano siya pagkilos sa Panginoong Heso Kristo. Kasi sinasabi ito, yung He grew up before him like a tender shoot, yan po ang Panginoong Heso Kristo. Anong connection niyan sa atin? Tayo ngayon, as we have that revelation about Jesus, the more the arm of the Lord will reveal it to us. The more natin maiintindihan kung ano ang will ng Panginoon sa atin. The more natin maiintindihan kung ano ang plano niya sa buhay natin. Kapag the more you understand that revelation about Jesus, His finished work, the more you will know the heart of the Father. So sabi sa Colossians 3:2, set your mind on things above, not on things on the earth. At paano natin to gagawin? Paano ba tayo magiging aware sa nature ng Panginoon? Through biblical meditation. Dalawa nga po ang meditation. Yung iba ginagawa is the Eastern meditation. Pero sa atin is the biblical meditation. Ano ba yung Eastern meditation? Sa world, ito yung ginagawa nila. Eastern meditation is Eastern meditation, the God of the universe is not the focus. Utilizes many physical exercises to remove one's mind from the temporal reality. That emptiness of the mind, alam nyo ba kung ano yan? Katulad ng mga yoga, nang ine-empty mo yung mind mo. At that is, kumbaga, napaka-dangerous. Dahil sabi nga dito, the soul is open to another reality. Yung mga ginagawa ng iba na nag-yoga, di ba? Empty your mind, ganyan, di ba? Parang may peace. Pero ang biblical meditation, sabi nga, ang opposite noon is the biblical meditation. Ito po yung Hebrew words are translated as meditate. One suggests a low-pitched muttering sound, the other means to be taken up or absorbed with something. So, ibig sabihin po nito, taken together, we get the idea of someone pondering a biblical text quietly, vocalizing it repeatedly. Ibig sabihin po ng biblical meditation, you read the word paulit-ulit, and you meditate on His word, and you murmur it. Katulad po ng mga Hudyo, kung mapapansin niyo po siya, sayang di ako nakakuha ng video. Kung doon sa Wailing Wall, ang ginagawa nila, old time yun, naggaganyan sila at gumaganyan pa. That is physical act of meditation. Sa atin, the more you speak the Word of God, you meditate on the Word of God and you declare it. That is biblical meditation. Kasi sinasabi mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Yung will ng Panginoon. There are three basic things nga po of that is the Word of God,
the works of God and the ways of God. Di ba yung makikita natin dito, yung mga salita ng Panginoon, yung lahat ng mga pangako ng Panginoon, lahat ng mga ginawa ng Panginoong Hesukristo, pagpapakita lang na lahat ng ginawa niya, kaya greater things will you do because I go to the Father. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng Panginoon, pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. And that can, sabi nga, it can be done dahil pinakita niya yan as an example sa atin. And even the ways of God, kung papaano mag-pray ang Panginoon, kung papaano yung mga disciples, kung ano yung ginawa ng Panginoon. Yan po yung, kumbaga, wherein we study kung ano ang ginagawa, the ways of God na binibigay sa atin. And that is the renewing of our mind, to have the mind of Christ. The knowledge of God will insulate you from the attacks of the enemy. Ibig sabihin, kapag pinupuno mo yung sarili mo ng salita ng Diyos, yung kaaway, hindi siya makakilos. You are like a walled city na hindi basta-basta niyang matira. Maaaring may makalusot, pero mababalik sa kanya, lalo na pag sinalita mo ang kanyang salita ng Panginoon. Amen? Nakukuha po natin. Yun po yung kumbaga, the more, sabi nga, the more you read the Word of God, the more you meditate on the Word of God, the more ka nagiging malakas. Nagiging, kumbaga, tumataas lalo yung wall mo na hindi ka na maabot ng kaaway. Kasi, kumbaga, meron kang nakapaligid sa'yo. At ano yun? Yung salita niya. Amen. Every time na may attack ang kaaway, salitain mo yung sinasabi ng Panginoon. Amen? At yun po yung panglaban natin. Katulad nga po nung cow, baka. Ang baka po, kapag kumain yan, hindi lang one time lunok. Di ba? Ikaralang tayo, ang bilis kumain tapos lunok. Ang mga baka po, pag napasok na yan, sabi nga, isang stomach lang siya. Pero 4 na division dun sa loob ng katawan niya. At kapag naglunok pa lang siya, nandun pa lang sa isang part, at gagawin niya, ang tawag nila doon ay ilalabas niya ulit. Kumbaga, nilalabas niya ulit yung at bumuyain ulit hanggang makuha niya yung pinaka-nourishment. Ganun din po sa salita ng Diyos. Every time na binabasa mo, wag lang yung para kang nagbasa ng comics. Kainin mo. Pag meron salita doon na nangusap sa'yo, nagkaroon ng parang nabasa mo, anuhin mo, kumbaga, meditate on it, nguya-nguyain mo hanggang makuha mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Meron na akong isang, para rin ninyo, yung sinabi ng Panginoon, yung promise niya, ang promise niya kay Abraham, na bibigay niya yung lupa, wala pa naman yung lupang yun eh. Hindi naman nasa kanilang, kumbaga sa ancestor niya, hindi eh. Pero nag-umpisa yan sa pangako. At dahil nagkaroon ng pangako, nagkaroon ng Israel. Amen? It all started with the promise of God. And the same thing doon sa anak niya. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, He will give him, di ba, yung descendants. Nung time na yun, wala pa naman siyang anak eh. Ang tanda na nga, hindi pa siya nagkakaanak. Pero, dahil may pangako, alam natin, ngayon, yung mga Hudyo, ito ay mga anak ni Kung pag nandun ka, sasabihin nila, ang patriarch nila, si Abraham. So, makita natin, it all started in the promise of God. And that is why, kahit wala ka pang nakikita, kahit wala ka pang assurance, may pangako sa'yo. Yun ang mapaghahawakan mo, yung pangako ng Panginoon. It will always start there because Jesus
is the Word. Amen? That His Word, through His Word, we have that relationship and we can declare His Word. Sabi nga yung do not be moved by the difficulty dito sa life natin. Instead, meditate on His Word. Amen? Meditate on the Word of God and to His will. So yung purpose ng prayer, sabi nga po, yung purpose ng prayer is not to know the heart of God and to have that relationship. The servant does not know what the master is doing, but yung anak alam. Kung kaya tayo bilang mga anak, as we ask the Holy Spirit to reveal those words to us, ay nakukuha natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa atin. Kung meron ka mga times na hindi ka naiintindihan, tanungin mo ang Panginoon. Let Him speak to you para malaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Dahil mangungusap siya sa iyo. Even in our Bible reading, bago ka magsimula, sabihin mo sa Panginoon, Lord, anong gusto mong sabihin sa akin? Mangusap ka. And when you read the Word of God, makikita mo, buhay na buhay siya. Hindi lang siya parang storya, buhay na buhay siya sa iyo. As you listen, as you meditate on His Word. Katulad nga po yung story and He will guide you kung saan ka pupunta. Sasabihin niya kung ano ang dapat mong gawin. And even yung mga gawa ng kaaway, sasabihin niya sa'yo para makaligtas ka doon. Di ba may times na, di ba yung ang ganda-ganda magsalita sa'yo, pero parang meron nangungusap sa'yo na huwag kang makipag-ano dyan. Meron kang, kumbaga, may nararamdaman ka. So yun po yun. God is guiding you, teaching you kung ano ang dapat mong gawin. At katulad nga po si King Aram, di ba? It's the 2 Kings 6:8. So King Aram was at war with Israel. At ang mga officers niya, sinasabi nung King Aram doon sa mga officers niya kung ano ang gagawin niya dito sa lugar na to. At alam niyo ang nangyayari, the man of God, sige basahin ko na lang the man of God sent word to the king of Israel, beware of passing that place, because the Arameans are going down there. So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king, so that he was on his guard in such places. This enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, tell me, which of us is on the side of the king of Israel? None of us, my lord the king, said one of his officers. But Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel, the very words you speak in your bedroom. So makita natin dito, na yung King Aram galit na galit dun sa mga Israelites. So, ang ginagawa niya, nagpaplano siya. Tapos, merong isa na si Elisha, sinasabi yun doon sa Israel, sa King of Israel. At doon naliligtas sila. Ganon din po tayo. God will speak to us kung ano ang dapat mong gawin. Ito yung kumbaga yung merong nagli-lead sa'yo. Yung kuminsan, huwag ka na sumakay dyan. Kasi yung pala merong mangyayari. Or times na you become sensitive kung ano yung dapat mong tinuturo sa'yo, kung ano ang dapat mong gawin. Dahil when you seek the Word of God, when you seek that He is so alive in you, nagiging sensitive ka na sa Kanyang leading. Nalalaman mo na kung ano yung nasa puso ng Panginoon para sa'yo. Amen? Nagiging aware ka na. Hindi na katulad noon na para kang, kung saan go lang, ganon. Hindi. Ngayon, i-guide ka ng Panginoon kung ano ang dapat mong gawin.
As you seek Him, katulad ni John, as you know na mahal ka ng Panginoon, He will guide you and tell you what to do. Dahil sa kikita naman natin yung mga nangyayari sa paligid ngayon, yung ang dami-daming bagyo, ulan, may volcano pa, meron pang nagmamahal pa yung mga presyo, hindi ka doon matatakot. Kasi alam mo, may kasama ka. Katulad ng king, di ba? King of Israel, merong mag-guide sa'yo kung saan the wealth of the wicked is for the righteous. Amen? The Lord will bless us. Whatever God is leading you, He will bless the works of your hands. Amen? Nothing to fear because He is in control sa buhay natin. Amen? So I hope I know na marami po tayong natutunan dito. And do not forget yung pong verse na yon na sinasabi ng Panginoon. This will strengthen you na alam mo, kasama mo siya lagi. The Father is with Jesus and Jesus is in us. And the Spirit of God is now upon us. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang lagi lang sinasabi ng Panginoon, kapag may sitwasyon ka, kapag merong mga nagdumadaan ka sa whatever sitwasyon, lagi mong sabihin, the Spirit of the Lord is now upon us, upon me, and I have that freedom. Amen? And meron nga pong isang verse na ito maganda sa mga hindi nakakatulog. Sabi po sa Psalm 107 verse 2, kasi kuminsan, di ba, pag marami kang iniisip, marami kang intindihin, kuminsan di ka makatulog. At ito pa yung magandang verse in Psalm 127 2. Kasi it is like a verse na about God's provision. It is futile for you to rise up early, to stay up late, to eat the bread of painful labor. This is how He gives to His beloved sleep. He gives His beloved sleep. Sabi dito, yung iba, it is, parang sinasabi na, yung mga iba na, parang iniisip mo, kailangan ko maghanap buhay maigi, 24 hours, lalo na yung mga sa mga, yung BPO, di ba? Kukuha ng napakaraming schedule para lang mas maraming pera. Pero ano sinasabi ng Panginoon dito? It is futile for you to rise up early, to stay up late, dahil ako ang magpo-provide sa'yo. And when God leads you kung saan Kanya dinadala, He will bless you. At binibigyan ka nga, sabi nga, kahit natutulog ka na, He is moving. Amen? He gives His beloved sleep. Amen? Na makakatulog ka ng mahimbing. Meron pa nga isang verse yun, the wings of the silver, ano nga bang verse yun? Yung He covers you with His wings as you sleep. So, ibig sabihin that silver, parang it's about silver, ibig sabihin kahit natutulog ka na, kumikilos ang Panginoon to bless you. Amen? Hindi natatapos doon ang blessing ng Panginoon kahit natutulog ka na. Andun siya, pinoprotektahan ka niya. Amen? Praise God. So, thank you, Lord. Let us give clap to the Lord. Amen? So, paghawakan po natin ang kanyang salita, it will always start with the promise of